So I'm going to show you how to solve round robin with time splice of 3. So first, get the CPU burst. So ang CPU burst ay arrival time ni A is 0, which is A, nag-arrive siya sa 0. And then si B, arrive niya is 3. And si C, nag-arrive siya ng 4. Si D naman nag-arrive siya ng 6. So si A, so after nyan, kukunin natin yung CPU burst nila. So ang tawag dito is timeline. So kaya tayo gumagawa ng timeline para masukat natin or malaman natin kung saan yung average waiting time niya at turnaround time niya. So first, dito sa A, nag-arrive siya nagpunta siya ng ready queue ng 0. So at nagpunta si A, since siya yung nauna, nagpunta siya sa CPU ng 0. Yun yung arrival time niya. Since may time splice tayo na 3, ang time splice natin na 3 ay lalagay na natin sa CPU burst. 1, 1, 2, 3. So yan, edi may matitirang 5. So yan. Since pumasok si B, siya yung pupunta sa CPU na ngayon na may time splice din na 3. Since 4 siya, may matitirang 1. 1, 2, 3. Eh dumating si B at D. So pagdating ni C at D, bumalik uli si B sa ready queue. Pumasok naman si C sa CPU. So pagkapasok ni C sa CPU, since may time splice ulit tayo na 3, so magbibilang ulit tayo ng 3, 1, 2, 3. So ayun na. Pumasok naman si D sa CPU. Since may natira pala si 5, bababa uli siya dito. So pagkatapos natin magbilang, si D, since 3 naman siya and time splice natin ay 3, 3, 1, 2, 3, yun na yun. Matatanggal na siya sa ready queue at CPU. Babalik naman tayo kay letter B. Since since may natira siya na isa. So si B papasok na uli sa CPU. Si B, ito siya, 1. 1. Yan. And then, si letter A naman, papasok uli. Since may natira siyang 2. Hindi ko nalagay. 2. So may natira siyang 2, ilalagay uli natin siya dito. Yan, 1, 2. And then, edi wala na si A. Out na siya sa ready queue at CPU. So si C na lang yung matitira na may CPU burst na 2. So 1, 2. Yan kung paano natin ilalagay sa timeline. So next, anuhin na natin yung average waiting time. Ko-compute na natin. So para ma-compute yon, kukunin lang natin lagi yung nasa pinaka-unahan nung bawat processor ID or sa CPU burst na nilagay natin. So ang nasa unahan ng average waiting time ng A is 0. Eh since putol-putol siya or non-preemptive siya, may kasama pa siya or may natitira pa. So eto, 0 minus 0 since arrival time, ilalagay natin itong mga arrival time lagi dito. Yan. Para makuha natin yung average waiting time. Since nag-arrive si A ng 0 at nag-arrive uli siya ng 16. Ito 16. Nag-arrive siya ng 0. 0 minus 0 is 0. And then 9, since doon natapos yung niya. Yan, 3 minus 9, tapos 16 minus 9. Since nag-arrive uli siya. So ngayon, ito na yung average. Hindi pa yan yung average. Yan yung pinaka-total ng CPU burst natin sa waiting time.
kay letter A. Ngayon naman, dito naman tayo kay letter B or processor B, processor ID B. Since nag-arrive siya ng B at nag-arrive uli siya ng 15, since 3 minus 3, 0, 15 minus 6, kaya siya nag-15 since nag-arrive siya dito sa pinakaunahan and nag-arrive uli siya, natapos siya sa 6. 15 minus 6 equals 9 ms. So, dito naman tayo sa processor C. Ganun ulit, since ito nga yung arrival time ng ano natin, ima-minus uli natin siya sa pinakaunahan, which is yung average, yung waiting time niya. So, ang waiting time ni C ay 9. Since pumasok siya ng 9. Tapos, pumasok uli siya ng 18. So, 9 minus 4, tapos, plus 18 plus 9. 18, since 18 at 9. Yan yung ano nila, average waiting time. Since, ano nga siya, may time splice siya. So, nahahati talaga. Ang sagot is 14 ms. Dito naman tayo sa B. Sa B, nag-arrive siya sa D, nag-arrive siya ng 12. Etong 12. And then minus 6. Why minus 6? Kasi, ito yung ano niya, arrival time niya. 6. Oh, basta lagi nyo tatandaan, always natin ilalagay ang arrival time sa ating average waiting time para ma-compute natin siya. So, ang sagot is 6 ms. So, para ma-compute na talagang pinaka-average waiting time, ko-compute lang natin 10 plus 9, yung pinakasagot natin kanina, which is 10 plus 9 plus 14 plus 16 equals 39. I-divide lang natin siya sa 5. So, yan. 39 divided by 5. So, ang sagot is 7.8 ms. Yan yung average waiting time lang niya. So, para naman ma-compute natin yung turnaround time, so para naman makuha natin yung turnaround time, ganun ulit yung kanina, natapos si A, so A yan, B, C, at D. So, ito lagi yung average waiting time nila is 0, 3, 4, at 6. Yan lagi yon. Lagi natin ilalagay dyan para makuha na turnaround tsaka waiting time. Since natapos si A ng 18 minus 0 equals 18 ms. Si B naman natapos siya ng 16. 16 minus 3 equals 13 ms. Si C naman natapos siya ng 20. 20 minus 4 is 16 ms. And 15 minus si D natapos siya ng 15. 15 minus 6 equals 9 ms. So, ganun ulit, para makuha natin yung average turnaround time, kukungin lang natin yung pinaka-total nila, which is 18 plus 13 plus 16 plus 9 equals 56. Divide lang natin sa 5 always is equal to 11.2 ms. So, yan. Dyan kung paano natin isolve yung round robin